Yo, what's up mga parekoy? Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang maliliit na bakal na ito kung bakit nga ba ito tinatawag na zinc anode or sacrificial anode. Kung interesado kayo sa video na ito mga parekoy, huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So, eto na naman tayo mga parekoy. Mapapansin nyo dito yung mga maliliit na bakal na pinakita ko kanina. So, ang tawag sa mga bakal na ito ay tinatawag natin na zinc anode. So, etong isa, napakabago pa nito. Ito yung medyo makapal at maliit. Di katulad ng isa, medyo manipis siya pero mahaba naman. So, ibig sabihin lang nito mga parekoy na nagdidepende ang gamit ng ating zinc anode sa kanyang pwesto, kung kailangan ba ng makapal o kailangan ba ng medyo manipis lang. At etong isang example na ito mga parekoy, ito yung katulad ng maliit na makapal. So kung mapapansin nyo, mayroon na siyang mga sira o deterioration mga parekoy, ano? So kung kukudkurin natin siya, parang nagpupulubo siya at talagang hindi na siya matigas ng mga parekoy. Meron din akong isang example dito mga parekoy. Ito yung bagong pinalitan namin. Ibig sabihin pagkabukas namin ng ginamitan nito ay kusa na itong nabasag. Ibig sabihin na nawala na siya ng lakas at hindi na niya kinaya yung deterioration o ang kanyang sira sa kanyang ginamitan. At sa puntong ito mga parekoy ay ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba ginagamit ang ating mga zinc anode dito sa barko. So kagaya ng ating main engine fresh water cooler mga parekoy ay ginagamitan ito ng mga zinc anode. So kung makikita nyo dito sa anggulong ito, itong maliliit na bilog, dito nakalagay yung ating mga zinc anode mga parekoy. Ganon din sa kabilang bahagi mga parekoy, may dalawang bilog din doon. Ibig sabihin may dalawang zinc anode din na nakakabit doon. So example mga parekoy, sa isang bilog nito mayroong isang zinc anode na nakakabit. So patunay lamang na sa bahaging ito ng ating fresh water cooler ay mayroong 4 na zinc anode. So sa dulong ito naman mga parekoy, mayroon lamang tayong dalawang zinc anode dito, no? So ganun din sa ating mga cooler, gaya nitong aming transmission lube oil cooling ay mayroon ding nakakabit dito na zinc anode. Dito yun papasok yung medyo maliit na mahaba. So ganyan siya yung itsura niya sa labas pag ito ay naipasok na natin. So sa madaling sabi sa inyo mga parekoy, itong ating tinatawag na zinc anode ay ginagamit natin sa lahat ng ating mga cooler o mga freshwater cooler o yung ating seawater cooler. So yan mga parekoy, yan sa ating generator. So sa kabilang dulo ito, mayroon ding isa, ito yung isa lang na medyo maliit na makapal. So yan yung aming dalawang generator mga parekoy. At ngayon, yung dalawang main engine natin, at pupuntahan naman natin yung kabila na freshwater cooling mga parekoy. At katulad lang din sa kabila mga parekoy ay mayroon din ditong 4 na lalagyanan ng ating zinc anode, at sa kabilang dulo naman ito ay mayroon ding 2. Sa bahaging ito naman mga parekoy ay pag-uusapan na natin kung bakit nga ba ito tinatawag na zinc anode o sacrificial anode, at kung gaano nga ba ito kaimportante dito sa mga cooling natin, at kung gaano nga ba ang silbi nito at gamit nito, kung bakit kailangan pang magkaroon ng zinc anode sa bawat dulo nito. Isa pang pag-uusapan natin mamaya mga parekoy ay kung ano nga ba ang mangyayari sa mga cooling natin kung hindi tayo magkaroon ng zinc anode sa loob nito. Para naman mas maintindihan natin mga parekoy kung bakit siya tinawag na zinc anode, ay gagawa muna tayo ng oxidation series o mas kilala bilang corrosion susceptibility of metals. So ngayon mga parekoy ay isusulat ko lang muna yung mga metals na bahagi ng ating oxidation series at sa ating corrosion susceptibility of metals. At ngayon mga parekoy, itong sa itaas na bahagi ng ating oxidation series ay tinatawag natin siyang high standard oxidation potential. So ibig sabihin lang nito mga parekoy na yung mga metals dito ay ang pinakamahirap kapitan ng ating mga kalawang mga parekoy. Lalong-lalo na ang pumapasok sa ating exchanger ay ang seawater na posible talagang magdala at mag-cause ng kalawang.
Sa ibaba naman na bahagi nito mga parekoy, ito yung ating tinatawag na low standard oxidation potential or yung mga bakal na pinakamadaling kapitan ng kalawang natin. So mamaya pag-uusapan natin kung ano pa ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng kalawang sa loob ng ating mga cooling mga parekoy. At kung mapapansin nyo naman dito mga parekoy ay makikita natin yung ating zinc na napasama siya sa low standard oxidation potential na ibig sabihin lamang na ang ating zinc ay napakadaling kapitan ng sinasabi nating kalawang mga parekoy. Sa puntong ito naman mga parekoy ay guguhit natin yung example o yung diagram ng ating pinakita sa video kanina, yung ating mga cooling. So dito ngayon yung tatlo, palagay na lang natin na mayroong dalawa. At dito naman yung ating outboard ng seawater at saka yung ating inboard ng seawater. So sa bawat dulo mga parekoy, sinasabi natin kanina na mayroon itong zinc anode. So example lang mga parekoy na ito yung ating main engine seawater cooling. So sa dulong ito mga parekoy, ito yung ipinakita ko kanina na mayroon ditong isang zinc anode. Ganon din sa kabila mga parekoy, yung dalawang dito, yung dalawang bilog dito na sinasabi kong mayroon din tong zinc anode sa loob. Bakit nga ba nagkakaroon ng pagkakalawang sa loob ng ating main engine seawater mga parekoy? Dahil nga ito sa tinatawag natin na electrolysis. Sinasabi mga parekoy na ang electrolysis ay ang tinatawag natin na electrochemical reaction. Dahil nga yung barko natin ay gawa sa bakal, lalong-lalo na ang nagpapaandar nito sa ating mga main engine seawater cooling ay mga electrical pump. So ngayon, pag nagkaroon tayo ng electrolysis, magkakaroon ito ng reaction. At ang reaction naman na ito mga parekoy ay ang tinatawag naman natin na oxidation reaction. So ano na naman itong tinatawag na oxidation reaction mga parekoy? So simpleng paliwanag mga parekoy, pag sinabi nating oxidation reaction, ito ang pamumuo ng kalawang. Lalong-lalo na ang ginamit na tubig dito na pumapasok ay ang seawater. At dahil na rin yan sa electrolysis. So dahil sa oxidation reaction mga parekoy o yung pamumuo ng kalawang sa loob ng ating main engine seawater cooling ay meron naman tayong tinatawag na galvanic corrosion. Sa galvanic corrosion na ito naman mga parekoy, sinasabi dito na kapag ka maraming metals o mga bakal ang pinagsama sa isang bagay, kagaya na lang dito sa ating main engine seawater cooling, ay magkakaroon ito ng reaction. Ibig sabihin kung sino man yung mayroong pinakamadaling kapitan ng kalawang ay siyang unang sisirain. So ang tawag naman dito mga parekoy, dito na papasok yung ating tinatawag na sacrificial anode. So babalikan natin uli mga parekoy, unang-unang reaction ay nagkakaroon tayo ng electrolysis. Dahil daw sa tinatawag nating electrochemical reaction ay magkakaroon tayo ng oxidation reaction o yung pamumuo ng kalawang. Dahil sa pamumuo ng kalawang mga parekoy, mayroon tinatawag natin na galvanic corrosion. So ito yung pagkasira ng mababa o pinakamababang klase ng metal na pinakamadaling kapitan ng kalawang. So pagkatapos ng makapili yung ating kalawang kung saan sa kakapit, ay siyempre mapupunta siya doon sa ating tinatawag na mga sacrificial anode o yung tinatawag natin kanina na zinc anode. At para naman mas maintindihan ito ng mabilisan mga parekoy ay i-discuss natin ngayon kung ano nga ba ang laman ng ating main engine seawater cooling, kung bakit nga ba zinc anode ang unang kakainin ng kalawang dito o siya yung nagsisilbing sacrificial anode. Dahil ang laman ng ating main engine seawater cooling mga parekoy ay mga copper tube, dahil nga ang cooling natin ay tinatawag na shell and tube type na heat exchanger. So ngayon, ang loob nito ay ang copper tube. So ibig sabihin na ang copper tube ay napasama sa high standard oxidation potential o siya yung mga bakal na mas mahirap kapitan ng kalawang mga parekoy. At ngayon ikukumpara natin siya sa ating zinc anode
kung saan alam natin na ang zinc anode ay napasama sa low standard oxidation potential mga parekoy. Ang ibig sabihin lamang nito na isa sa mga bakal na pinakamadaling kapitan ng mga kalawang mga parekoy. So sa madaling sabi mga parekoy, kaya si tinawag na zinc anode o yung tinatawag naman na sacrificial anode ay bago pa masira yung ibang bakal sa loob ng ating main engine seawater cooling, ay sinasacrifice niya muna ang kanyang sarili na kainin ng kalawang mga parekoy. Kung kaya sa simula pa lang ng video mga parekoy ay napansin nyo naman na ating zinc anode ay unti-unting napupudpud dahil nga sinasacrifice na yung kanyang sarili para sa mga kalawang. Sa puntong ito mga parekoy, mayroon tayong tinatawag na cathode at sa kabila naman ang tawag natin dito ay anode. So yung anode mga parekoy siya yung bakal na nasa-sacrifice at yung cathode naman parekoy ay siya yung bakal na pinoprotektahan ng ating anode. So importante talaga yung ating zinc anode sa loob ng ating mga main engine seawater cooling mga parekoy para sa yung magsasacrifice at hindi masira yung ating mga copper tubes at lalong-lalo na hindi ito kapitan ng mga kalawang. So hanggang dito na lang ako mga parekoy, naway marami kayong natutunan kung bakit siya tinawag na zinc anode o sacrificial anode at kung gaano nga ba siya kaimportante sa loob ng ating mga cooling mga parekoy. Maraming salamat sa inyo mga parekoy, huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito para mas maibahagi ko pa sa inyo ang aking mga natutunan sa mga barko. At be humble mga parekoy, be teachable and always keep learning. God bless sa inyo mga parekoy.